sa bawat isa, no? Maganda yung pinag-aaralan natin kasi ano, ang pinakamagandang part doon yung kapahingahan talaga, no? Kaya ang sarap pag ano, isipin lang yung tungkol sa kapahingahan para bang tapos mo magtrabaho, 'di ba? May day off. Na naranasan nyo ba yung day off, mga kapatid? Parang walang nakaranas, no? Wala palang day off pala, no? No, pero sa atin kasi, sabi dito, may pagkakabanggit sa Hebreo. Sapagkat sa 4:10, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. May mahiwaga yung salita na yon, no, na sinasabi na ang pumasok daw sa kapahingahan, nagpahinga sa kanyang gawa. Ibig sabihin ba nun wala na siyang ginawa? Mga kapatid. Ang sabi lang, nagpahinga sa kanyang mga gawa. No, sa atin, sa bagay na yan, kasi pag binasa natin sa Korinto, no, meron ditong pagkakasulat si Apostol Pablo. Yan. Sa 15:10, datapot sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako at ang kanyang biyaya ni binigay sa akin ay hindi nawala ng kabuluhan, bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Nakita natin, siya daw yung malabis na nagpagal. Pero may kasunod, sabing ganon, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Pagka pala tinanggap na natin yung pamatok, no, hindi ibig sabihin na magpapahinga na tayo, wala na tayong gagawin. Kundi, ang gagawin na natin, yung mga gawa ng Diyos, para pumasok tayo dun sa kapahingahan na yun. Kasi kapag ang ginagawa pa rin natin yung sarili natin, para bang pag may problema tayo, pinagsusumikapan nating lutasin, nakakapagod eh. Pero pagka dumating na yung punto na parang hindi na natin kaya, mapapasabi tayo sa ating sarili, Diyos ko, kayo na po ang bahala. Doon na gumagaan yung ano natin. Kasi ibig sabihin, Diyos na yung gagawa para sa atin. Ganon din yung yung sa paggawa natin na napapagod tayo, nagsisigap tayo araw-araw. No, pero mas maganda pa rin ang pinagsusumikapan natin magawa yung kalooban ng Diyos para sa atin, para makamta natin yung kapahingahan kasi hindi naman agad-agad pahingay. Kaya nga dun sa verse na yon, nasa huli pa yung sinabi yung makamtan yung kapahingahan ng kaluluwa. Mag-aaral muna, magpapasan, bago yung kapahingahan. Kaya sa atin, bago natin makamtan yung kapahingahan na yun, dapat yung mga gawa natin, hindi na natin ginagawa, yung kalooban na ng Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesukristo nung nandito pa siya eh. 'Di ba? Sabi niya, yung kalooban ng Diyos, yung kanyang ginagawa. No, kaya gumagawa yung Ama sa kanya. Ayun po, siguro papuri sa Diyos. Alam mo po, Michelle, hindi kayo And magandang gabi sa lahat mga kapatid, purihin ng Panginoon. Sabi nga doon sa atin, kapahingahan daw, no? So sabi nga dito sa atin so totally, sabi nga, nabanggit kanina, medyo mabigat naman talaga. Kasi bakit? Hindi pa yun totaling kapahingahan eh. Sabi dito sa Isaiah 14:3, at mangyari sa araw na bibigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan sa iyong kapanglawan at sa iyong kabagabagan at sa mabigat na paglilingkod na ipinaglilingkod sa iyo. So, sa ngayon kasi meron pa tayo talagang paglilingkod na dapat talagang gampanan. No? At sabi nga, nandoon, bagamat na nahihirapan tayo, yung sinasabing nagsisibik kasama ng taga-sanlibutan, pero napakapalad natin kasi may pag-asa tayo. Diba? Hindi lahat kasi ng nahihirapan, may buhay pagdating ng araw. Kamatayan pa rin. Pero sabi nga, napakapalad natin kasi tumugon tayo dun sa pagtawag. Kaya nga nabanggit kanina yung pagtitiis natin ngayon, kasama natin ang Panginoon. Di ba yung binanggit sa Pedro? Wag lang yung binanggit kanina na ni kapatid na Michelle Guyam na minsan gumagawa tayo sa sarili natin ang nagiging dahilan kung ba tayo nahihirapan. No? So makikita natin yon. At sabi nga, hindi pa talaga tayo nagpapahinga totally dun sa mabigat na pinaglilingkod sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi dito pa rin sa Isaias, doon sa 55:1, makita natin kasi dati,
Hindi natin alam na nagpapagal tayo sa sanlibutan. Pero sabi nga, wala din tayong buhay pala noon. Pero ngayon, sabi nga, bakit na taglay natin yung kapayapaan? Kasi bakit? Yung paglilingkod natin, although nahirapan tayo, meron tayong inaasahan na buhay na walang hanggan. Ngayon, makikita natin doon, para matamo natin yung talagang kapahingahan, kinakailangan mag-aral tayo sa Panginoon. Kasi bakit? Kung hindi natin alam, yung dapat pala natin gawin, di ba? May mga dapat tayong sundin. Hindi basta banat lang tayo ng banat na trabaho dito, trabaho doon, o kung anong gagawin natin. Kaya nga sabi, di ba, gawin natin lahat sa ikaluluwalhati ng Panginoon kung tayo magsisikain, magsisinuman. So, tiyakin lang natin, alam natin yung katwiran ng Panginoon. Para na sa ganun, hindi masayang yung pagpapakahirap natin na pagdating ng araw, wala pala tayong buhay. Kundi sabi ni Apostol Pablo, last verse, yung hindi ako sumusuntok tulad sa hangin, kundi sigurado. Magandang gabi po muli. Magandang gabi sa bawat sapurihin pa, Panginoon. Ganun po sa mga naka-online, dadagdag na lang tayo ng kaunti doon sa ating aralin, no, sa gabing ito. Yung kapahingahan na binabanggit, no. Ibig sabihin ito yung yung pag tinanggap mo si Kristo, no. Yung pananampalataya na ibinigay sa atin, no. Magkakaroon tayo ng kapahingahan. Kapahingahan ng ating kaluluwa, no. Pag na Pero dito sa yung physical nating habang buhay pa tayo, hindi tuloy-tuloy yung natin gawa eh. Hindi pa tayo nagpapahinga. Papahinga tayo kung pantay na yung ating pa. Pag nakasunod tayo sa kautusan ni Kristo, noon, yun ang magandang regalo na ibibigay sa atin ng Panginoon. Pag sinunod natin yung kanyang utos, no? Walang kapintasan, walang dungis, no? Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, di ba? Habang kayo naghihintay ng mga bagay nito sa 3:14 yata ng ikalawang Pedro, habang kayo naghihintay ng mga bagay ito, pagsikapan ninyong maging nasa kapayapaan kayo, no? Walang dungis, walang sign na nga natin. Walang dungis. Kalawang Pedro sa 3:14 sabi rito. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay nito, ay pagsikapan ninyo, masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kasi ngayon sa panahon to, yung paggawa natin, no, hindi pa natapos eh. Sabi ni maraming pagsubok na dumarating sa atin. Kaya ipanalangin natin, pagsikapan natin na malampasan yung mga bagay na dumarating na pagsubok sa atin, no? May mga karamdaman na dumarating, natural yun, darating sa atin. Sabi rito sa aklat ng Kolosas, yung mga nangyayaring bagay na sa atin to, yung mga pagsubok, mga di pangkaraniwan na pagsubok na dumarating sa atin, no? Natural yun, natural sa atin yung dumarating mga bagay nito. Pero sabi rito sa 3 ng Kolosas, yata ito, Pilipos pala sa 4 sa 6 sabi rito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kailangan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng iyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus, no? Yung mga bagay na dumarating na kabalisan sa atin, si Kristo, di ba? Yung pananampalataya na dumating sa atin, si Kristo nga, di ba? Inusig din. Pero yung sa atin, yung pananampalataya na magbibigay ng kapahingahan sa atin, no? Sabi sa aklat ng sa unang 1 sa 5:3.
Alam natin to 5.3 yung pananampalatayang pinatawag sa atin. 5.3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, nating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Kasi pagka tinaglay natin yung utos, nandun yung kapahinga natin. Pag susunod natin yung utos ng ating Panginoon Kristo. Puri pa mga naman. Ating kapatid na Jose. Sunod natin ating kapatid na Guillermo. Magandang gabi sa kapisanan ng kapatiran kay Kristo. Ganon din sa mga nasa online. At magandang gabi rin sa sambahayan ng nandito sa panumbahan. Maganda po yung ating pag-aaral sa gabing ito. Sabi nga po dito sa Mateo 11:28, kasi parito, sa akin kayong mga nabibigat ang luba. At pakibasa mo nga, patid, hirap. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat ng napapagad, nabibigat ang lubha, at kayo aking papagpapainin. Ituloy mo na kapatid. Pasanin ninyo ang aking pamatok. At mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at magpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa, ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok, at mag-aanit ang aking pasal. Ito kasi, ito yung sinabi ng ating Panginoon dito sa 16:33 ng Juan. May binabanggit dito. Sabi po rito, sa aklat ng 1:16:33, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sapagkat sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Okay. Yun. Sabi ng ating Panginoon dito, sa sanglibutan, meron tayong kapigatian. Katotohanan nito, hindi natin mapapasubalian ito. Ang sanglibutan talaga, dito tayo nagkakaroon ng kapigatian sa sanglibutan. Lalo na yung gaya na nagdaan sa ating mga mga pangyayari. Talagang nakaranas tayo dyan ng kapigatian. Hindi lang isa, hindi lang kundi halos ang buong kapisanan napigati sa mga naranasan natin. Pero sabi ng ating Panginoon, laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Kailangan huwag tayo mapaapekto dyan sa kapigati ang nararanasan ng ating dito naranasan natin dito sa sanglibutan. Ano ang paraan? Ang sabi dito, pasanin natin yung kanyang pamatok at mag-aral tayo doon sa kanyang yung salita, yung pamatok na tinutukoy dito. Ito yung salita talaga ng ating Panginoon. At kung ating uugatin itong pamatok na ito yung ebanghelyo eh. Kaya may sinabi dito sa Pilipos 1:57 na yung ating pamuhay lamang ay maging karapat-dapat diyan sa ebanghelyo. Binasa rin kanina ni kapatid na Menchi na sa ebanghelyo diyan tayo magkakaroon ng kaligtasan. Hindi lang kapahingahan kundi maging yung kaligtasan. Matatamo natin yan sa pamamagitan ng ebanghelyo na ipinapangaral sa atin. Kung doon tayo babasin ng ating pamuhay sa ebanghelyo. Kasi may bumasa rin kanina, may nagsalita rin kanina, na kung ikaw ay napapagal, huwag ka sa tao lumapit. Huwag sa tao. Kaya minsan lumalaki yung problema. Ay doon ka humihingi ng comfort sa tao eh. Pag yun ang nagbigay sa iyo ng comfort, hindi ka magiging panatag. Hindi ka magiging payapa. Kaya sabi nga rito, doon tayo lumapit sa ating Panginoon. Doon tayo humingi ng awa, doon tayo humingi ng At ang ating Panginoon talaga, marunong siyang mag-comfort sa atin. Lalo na kung gagamitin niya yung Espiritu Santo. Nagko-comfort sa atin. Kahit nagaano pa kapagal ang ating dito sa sanlibutan. Pag sinugo niya yung banal na Espiritu sa atin, na naiibisan tayo doon sa ating kapigatian, talagang nakikita natin na sa Panginoon, meron tayong kapigatian, meron tayong kapayapaan talaga.
katotohanan yung sinasabi rito sa 16:33 ng Juan. Sa sanlibutan, meron tayong kapayapaan, kaya doon tayo lalapit sa ating Panginoon Jesucristo. Kung meron tayong kapigatian, meron tayong kabagabagan, sa Panginoon tayo lumapit, huwag sa tao. Doon sa Hebrew 13:6 kasi, sabi doon, anong magagawa sa akin ng tao? Walang magagawa sa atin ng tao kung doon lang tayo lalapit sa tao, hindi tayo lalapit sa Diyos. Lumapit tayo sa tao at lalong-lalo na sa Panginoon. Kasi yung tao gagamitin niya ng Panginoon para sa ating mga pangangailangan, para maibsan yung ating mga kapigatian. Purihin ang Panginoon, magandang gabi. Salamat po sa ating kapatid. Nasunod natin ating kapatid na Oliver. Magandang gabi po at salamat sa Panginoon sa gabing ito, sa kaparaanan muli ng bawat isa na tayo po magkakatipon sa ganitong mga gawain. Sa mga onliners po, magandang gabi rin po sa inyo. Maganda po yung ating pinag-aaralan ngayon sapagkat sabi nga kanina narinig ko ay paanyaya ito ng ating Panginoon. At sa paanyayang ito, mapapansin natin, wala itong itinang tao. Kasi pag sa tao kasi, pag nag-imbita, pili yung inibitahan nila. Pero ito, sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo doon sa 12:32 ng 1, kapag ako'y naitaas na, lahat ng tao ay palalapitin ko sa akin. Yung sabi niya gano'n. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya yung nagbigay ng paanyaya, wala itong pagkatangi. Lahat. Kaya lang, meron din dapat na gawin. Ano yung sabi doon sa 644 ng 1? Maliban palapitin sa akin ng Ama, walang makalapit sa akin. Ayan ang ano diyan. Ngayon, doon sa mabigat na paglilikod kasi, unang-una kasi na ang ating mga magulang na alipin ng 430 years, 'di ba, sa Ehipto. At iyon, masasabi natin na mabigat na paglilingkod yung nangyari sa kanila. Ang tagal na panahon na sila ay naging alipin ng Ehipto at sila ay talagang pinahirapan ng gusto ng mga ano. Ngayon, dumating ngayon yung panahon na narinig ng Panginoon yung hinaing nila. At ang ginawa ng Panginoon, nagpadala ng sugo para sila hanguin doon sa pagkaalipin at bigyan sila ng kapahingahan. Yun ang plano ng Diyos eh. Dalhin sila doon sa isang lupain na binubukulan ng pulot at gatas. Doon sila papagpahingayin ng Panginoon. Kaya lang hindi ito naunawaan ng mga taga-Israel. Hindi nila naintindihan yun. Hindi sila sumampalataya doon sa sinabi ni Diyos, kayo ay papasok doon sa lupain na binubukulan ng gatas at pulot. Ang nangyari sa kanila, hindi ganun eh. Nagkaroon ng alinlangan. Di ba? Iminungkahi nila sa galit ng Diyos. Ay sana, yung kapahingahan na yun, makakamit nila. Kaso hindi. Kasi nung dumating naman sila sa lupain, anong nangyari doon? Yung salita ng Panginoon na sinabi sa kanila, sundin ninyo yung aking mga utos. Ito pa rin ninyo, gawin ninyo aking palatuntunan. Ang ginawa naman nila, nakipag-reconcile o nakipagsundo sila doon sa mga taga ibang lupa. So yung galit ngayon ng Diyos, anong ginawa ng Diyos? Binigay muli sila doon sa pagkaalipin. At nung sila dumaing sa Panginoon, pinadala naman sila ng Panginoon ng tagapagligtas para sila ay bigyan ng kapahingahan naman. So anong nangyari ganun ng ganun? Dumating yung panahon ngayon, makita natin na ang maging sa panahon ng Israel pa rin, yung sa panahon ni Isaias, nangyari pa rin na sila ay naalipin pa rin ng Babylonia. Mabigat na paglilingkod muli. Yung nangyari sa kanila, yung binasa ni David doon sa 14:3 ng Isaias. Ngayon, ito na hiwaga ngayon. Nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ito na yung tunay na kapahingahan talaga na ibinibigay sa atin. Alam niyo mga kapatid, kahit problemang pisikal, basta may kapayapaan kasi spiritual, mayroong salita ng Diyos, nagtitiwala ka sa Panginoon, yung kapahingahan o yung kapayapaan, tataglay niyo pa rin. Papansinin ninyo mga kapatid. So, natural na maranasin niyo magkaroon tayo ng balisa. Normal yun. Kaya lang, yung kabalisahan na yan, hindi tayo na-overcome. Kasi bakit? Puno ng salita ng Diyos yung puso mo eh. Yung isip na sa Panginoon eh. Pero kapag ang salita mo, narito, ang isip mo sa libutan ito, pag dumating sa iyo yung mga bagay na ganyan, bingo ka dyan, sigurado. Diyan sinasabi natin na magkakaroon ka ng kabalisahan. Yung sinabing kapahingahan, hindi mo tataglay niya. Ngayon, may kapahingahan tayo ngayon. Totoo yun mga kapatid. Meron tayong kapahingahan ngayon. Ano man yung dumating na pagsubok, may kapahingahan tayo pa rin. Bakit?
narito tayo sa ating Diyos. Narito ang Santong Espiritu na siya gumagabay at nag-iingat sa atin. Kaya nga ikapayapaan, nasa kapisanan nito. Magandang ngayon po. Salamat sa Panginoon. Natin ang kapatid niya. Magandang gabi sa Panginoon. Purihin siya. Magandang gabi sa mga kapatid na naririto at sa buong brethren in Christ. Magandang gabi sa mga kasama natin ngayon na nakatungay sa online. Sa ating pag-aaral, pinag-uusapan natin yung salitang kapahingahan. Alam naman natin pag pinag-usapan natin yung kapahingahan, dalawang uri ito, no? Yung kapahingahan ng Israel, yung pahinga sa kanilang mga gawa, sa atin sa Panginoon, bagamat gumagawa tayo, yung kapahingahan, yung sabihin yung panatag lang yung kaisipan, yung puso. Ngayon kung atin titignan mga kapatid, sa banal na kasulatan, makikita tayo maraming mga paghahalimbawa. Halimbawa, ng kapanahonan ng Israelita, hindi sila nangapapagod eh. Saan? Sabi rito, sa chapter 9 ng Jeremiah, sabi rito, sa verse 5, sabi rito, at mangagdaya bawat isa sa kanila sa kaniyang kapwa, at hindi mangagsasalita ng katotohanan. Kanilang tinuturuan ang kanilang dila na magsalita ng kabulaanan, sila'y nangagpapagod upang gumawa ng kasamaan. No? Tayo nangapapagod, hindi tayo gumagawa ng kasamaan. Pero yung Israel daw, sabi, yung kanila daw dila, hindi nangagpapagod upang gumawa ng kasamaan. Ang inyong tahanan ay nasa gitna ng pangdadaya. Dahil sa pangdadaya ay ayaw nilang kumilala sa akin, sabi ng Panginoon. Mismong Panginoon nang sabi. Kaya nga kung atin titignan, yung sabi niya sa aklat ng Isaiah sa chapter 28, yung utos ay utos, bilin ay bilin. No, dahil nga sa kasamaan ng Israel. Kung babasahin natin, sabi rito, sa chapter 28 ng Isaiah, sabi rito, eto kasi yan, sabi rito, sa chapter 28, verse, umpisan ko sa 10, sabi rito, sapagkat utos at utos, utos at utos, bilin at bilin. Bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti. Hindi kundi sa pamagitan ng mga taong may ibang pangungusap, ay may iba't ibang wika ay sasalitain niya sa bayang ito, na kaniyang pinagsabihan ito, ang kapahingahan, papagpapahingahin ninyo siya papagpahingahin ninyo siya na pagod. At ito ang kaginhawaan, gayon may hindi nila pinakinggan, no? Ganong kasama yung bayang Israel. Kaya nang dinatnan ito ng ating Panginoong Jesucristo, yung binabanggit kasi ng Panginoong Jesucristo na pasanin ninyo yung aking pamatok, sapagkat ito'y magaang at ito'y kayo mag-aral sa akin. Yung kautusan niya yun eh. No? Hindi ito yung literal na pamatok na pinapasan na nakikita natin sa mahal na araw. Kaya ang ating pag-uusapan, sa atin naman eh, hanggang ngayon gumagawa tayo eh. 'Di ba sabi ni Pablo, hanggang ngayon gumagawa tayo. 'Di ba? Huwag tayong mga pagod. Ganun magturo yung mga natuto sa ating Panginoon eh. Kaya sa ating mga naririto, maliwanag na binabanggit sa ating pag-aaral, yung kapahingahan tinataglay natin, yung bang maraming mga pagsubok, maraming tinitiis, pero meron tayong pinaglalaanan ng bagay na yan. Binibigay natin yan sa Diyos eh. Ngayon, kung ayaw natin ibigay, doon talaga tayo mapapagod. Kaya maraming tumatalikod. Ay ibigay sa Panginoon. Sa ating mga naririto nagsisikap, bagamat meron tayong mga pinagdadaanan, tayo po ay payapa lang. Bakit? Dahil alam natin na andyan yung Panginoon, kakampi natin. No? Kaya dapat makita ng mga mananampalataya na anumang mga bagay na dumating, lagi natin ibigay sa Panginoon. Dahil lagi natin sinasabi, tayo walang magagawa sa ating mga sarili. Alam natin yun eh.
Kasi bakit? Ang lahat ng mga bagay ay iniasa natin sa Panginoon. Magandang gabi mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Salamat. Puri ng Diyos, magandang gabi sa sambayan ng ating kapatid na Oliver. At sa mga taga-online, magandang gabi sa inyo. Puri ng Diyos. Hindi na nawala yung ano ba naman yan? Isang buwan na. Sabi rito, yung pag-aaral na, maganda yung pinag-aaralan natin mga kapatid. Isa sa mapapansin nyo, itong mga tagpong ito, na sinasabi ng Panginoon na magaang, malambot yung aking pamatok, magaang yung aking pasan. Kasi, mapapansin nyo, sa bawat pangangaral niya, laging nandiyan yung mga iskriba, mga tagapagtanggol ng kautusan. Mga iskriba, mga parasayo, lagi silang nandiyan. Ngayon, sabi niya, ang pamatok ko, magaang, malambot, yung pasan, malambot. Kasi nga, yung mga iskriba at mga parasayo, ano sila mabigat, ibig sabihin, pinabibigat nila yung pasan ng mga tao. Sabi rito, basahin natin sa 23 ng Mateo, dito sa 1 hanggang 4, na magkagayon nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad na nagsasabi, nagsisiupo ang mga iskriba, mga parasayo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos, gawin ninyo at ganapin. Dadapat huwag kayong magsigawa alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi, hindi ginagawa. Ang sabi rito, oo, sila ay nagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin at ipinapasan nila sa mga balikat na mga tao. Dadapat ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri. Ibig sabihin, nagbibigay sila ng mga pasan. No? Pinahihirapan nila yung tao. No? Yung ginagawa nila. Kasi nga, yung pasan na ipinapasan nila sa tao ay sinabi sa aklat ng Galatia sa 5:1, pamatok ng pagkaalipin. Samantalang yung kay Kristo, kaya magaang pamatok ng may kalayaan. Sabi ro, 5:1, kung babasahin nyo yun. At kung papansinin nyo, nagsigawan yung mga tao ng pangangaral ng ating Panginoong Kristo. Sabi rito sa 7:28, at nangyari nang matapos na si Jesus ng mga salitang ito, ay nangatilihan ang karamihan sa kanyang aral. Nagtilihan. Kasi nakikinig yung mga tao sa aral niya, nagtilihan sila, nagsigawan. Bakit? Sapagkat sila'y kanyang tinuturuan tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Kasi yung mga eskriba, lagi sila tama. No? Ang tingin nila doon sa mga tao, sila lang ang marunong. Yun. Kaya mabigat yung pinapasan nila doon. Samantalang si Kristo, sa pangangaral niya, binibigyan niya ng kalayaan yung tao. No? May kapamahalaan. Ganun po yung pangyayari. Kaya dito po sa ating pag-aaral, papasin nyo, hanggang sa ngayon, na umiiral yung yung panahon natin ito, yung espiritu nitong iskriba at parasayo, nandito pa rin ngayon sa mga ngaral ngayon. Kasi pinabibigat nila yung pasan dun sa mga tao. Mapapansin niyo, papupuntahin mo dun sa may mga palengke, pagngangarali mo, magdadala ng supot, pabigat yun eh. Pasampayin mo sa bus, pabigat yun. Kaya nga yung espiritu nito nandun sa kanila eh. Paabulihin ng Webes. Kahit na mahirap na kakainin na lang, ibibigay pa sa kanila eh. Pabigat. Kaya nga, mapapansin ninyo, tama yung sinabi ng Panginoong Kristo na dito rin sa ating pag-aaral na hindi mo ipinakilala sa mga pantas, kundi doon sa mga sanggol. No? Doon talaga nakilala ito. Kasi, mapapansin nyo kasi mga kapatid, yung kapahingahan ibinigay ng Diyos sa atin, yun yung kapahingahan sa kasalanan, kapahingahan sa kabalisahan, kapahingahan sa kagalitan, galit. Ayun yung mga kapahingahan nun. Kasi nga, at ang isa pa ron, yung may kapahingahan ka dun sa kaparusahan na ibibigay ng Diyos. Kasi nga, sa pamamagitan ni Kristo, nagkaroon ka ng kapayapaan sa Diyos. Na yung dati sabi sa aklat na Efeso, wala kayong pag-asa, wala kayong Diyos. Sinanib lang tayo eh.
Kaya nagkaroon tayo ng kapayapaan. Ayun, pasalamat natin. Meron na tayo ngayong kapayapaan sa Diyos. Meron tayong kapahingahan. Bakit? Ang sinumang na kay Kristo, ay mayroon ng kaligtasan, yung na kay Kristo. Ayun yung kapayapaang taglay natin. Ayun yung kapahingahan natin. Dumating man yung Panginoon, alam natin may kaligtasan tayo. Yun po yung ibig sabihin ng kapahingahan sinasabi ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Magandang gabi. Okay na rito? Sa gitna. Makakita yung buko. Dito? Okay. Magandang gabi. Puri ng Panginoon. At sa online, magandang gabi. Puri ng Diyos. Sa ating pag-aaral, pinapakita yung paanyaya ng ating Panginoon na sinasabi, magsiparito kayo sa akin kayong lahat na nagpapagal at nangabibigat ang lubha. Paanyaya niya po doon sa mga nagpapagal. Sino ba ngayon na nagpapagal? Yung mga may dalahing mabibigat ngayon. Sino ngayon? Sino may mabibigat na pasanin ngayon? Yun ang ating pag-aaral eh. Ang sinasabi niya, magsiparito kayo sa akin. Isa yun na ipinapakita ng magandang balitang ito. Magandang paanyaya. Kung sino man sa inyo nagpapagal, ito, ang paanyaya ng ating Panginoon, magsiparito kayo sa akin. At kayo ay pagpapahinga. Ngayon, kung sino kayong nagpapagal ngayon, may mga mabibigat dyan, lapit tayo sa ating Panginoon. Kasi nga, dun sa ilang talata, babasa lang po muna, dun sa Isaias, sa chapter 10, sabi ganon, at mangyayari sa araw na yon, na ang atang niya ay may hiwalay sa iyong balikat, at ang kanyang ipinasan sa iyong leeg, at ang ipinasan ay malalagpak dahil sa pinahiran. Dahil sa ating Panginoon, lalagpak lahat yan. Mga pamatok na yon. No? Kapag sinabi ng Panginoon, isa lang tanda dyan no? Na yung ating pananampalataya, lahat siya above sa lahat. Pinakamataas siya sa problema, kain-kain ng Panginoon yun. Lahat. No? Kaya nga, lahat ng kabalisahan. Pero sabi, sino nababalisa? Sabi nga lang, nababalisa. Makakatulong ba yung kabalisaan sa buhay ng isang tao? Makakatulong ba yun? O siya ba makakaragdag? Sabi doon sa ilang salita ng Panginoon, makakaragdag ba ito ng isang siko ng ating buhay? Pag ikaw ay nababalisa, makakaragdag ba yun? Sabi doon sa 6 ng Mateo, 27. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko na sukat ng kanyang buhay. Meron ba kahit isang tangkal lang, sabihin natin pagkabalisa, makakadagdag ba ito? Hindi. No? Magkakaroon ka ng, ang tawag yun? Anxiety. Di ba? Depression, stress. Lahat yan, patong-patong na yun kapag may pagkabalisa. Kaya tinatanong, makakaragdag ba yun? Hindi. Mabalisa ka lang lalo. No? Sabi doon sa 64 ng Mateo, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa karawan ng kanyang kasamaan. Bahala siya mabalisa sa kinabukasan. Ang pagkabalisa, mababalisa sa araw ng bukas. Kasi nga may pinapakita sa atin, doon sa Pilipos, nabanggit na eh. Kasi kapag alam mo, sa isang Kristiyano kasi, hindi akma na meron kang kinikilalang Diyos na nababalisa, naliligalig ka, nababagabag ka. Hindi siya akma eh. Kasi nga meron kang kinikilalang Diyos eh. Meron kang Diyos sa puso mo eh. Meron kang aral eh.
na merong isang mas lahat problema nung panahong ito, no, ng ating sa pangaral ng ating Panginoon, may mga taong meron talagang pasanin na napakabigat ng mga panahon yun. Kaya yun yung kanyang inaayaan eh. Kaya nga lahat ng ito yung talagang pumunta sa kanya eh. Ang sabi sa Lucas, iyan ko lang sa Lucas. No? Sa chapter 8, tignan ito. No, kahit ngayon na nangyayari ito eh. At isang babae, sa 43 ng Lucas, at isang babae na may 12 taon nang inaagasan, ay ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay at sinumay walang makapagpapagaling sa kanya. Walang nagpagal sa kanya. Ng lahat ng mga inukol niyang mga salapi doon sa mga manggagamot, walang nakapagpagaling. Isang pasanin yun eh. No, talagang mababalisa ka na, wala ka ng pag-asa. Baka hangarin mo na mamatay eh. Pag ganito na para bang cancer na wala nang kagamutan. Isa pa, basa naman tayo sa iba. Ang sabi sa Kawikaan, ganito. Marami rin ganito. Sa chapter 10 ng Kawikaan, ang pantas na anak ay nakapagpapasaya sa ama. Ngunit ang mangmang na anak ay pasan ng kanyang ina. Ayun, pinapasan din ng isang magulang, no? Pero mang anak na siya, pasan din yun. Maligali ka rin. Kasi sa isang pamilya, laging ang laging may sala, sasabihin, yung mga magulang, sa kapabayaan ng mga magulang. Pero sa ibang parte naman, titignan natin yung kabilang side, pinapangaralan naman ng magulang. Minsan may mga Kristiyano na salbahin kanilang mga anak eh. Nagiging pasan yun. Nakakabalisa at nakakabagabag yun. No, may ganung mga anak. Di ba? Balisa ka eh. Kaya nga binanggit, merong sa Pilipos, di ba binanggit kanina, basta yung Pilipos, paganda na eh. Parang lahat ng kabilisaan, ibigay natin sa kanya yung binabanggit. Sabi nga sa 4:6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Kaya nga, masabi natin dun sa unang Pedro 5:7, ipagmamalasakit kayo. May Diyos tayo na nagmamalasakit sa atin. No? Kaya pag nagkaroon ng mga ganoon, lapit tayo sa Panginoon. Ganyan mga Kristiyano. Kaya ito, palasaktong sa mga Kristiyano eh. Pero karamihan, may maraming Kristiyano na nababalisa pa rin. No, na parang nakukulangan yung pananampalataya. No, kailangan hindi ganoon ng mga Kristiyano. May mga pangyayari na kumisan dumarating talaga na yung kapaghitian sa isang tao. Pero tandaan natin, ang sabi doon sa Panaghoy, ganito. Saan ba yung Panaghoy? Hindi ko bakita. Kaya Panaghoy sa chapter 3, sabi ganon, verse 31, sapagkat ang Panginoon ay hindi magtatakwil magpakailanman, sapagkat bagamat siya'y nagpapapanglaw, gayon may magpapakita siya ng habag sa kasaganaan ng kanyang kaawaan. Ay pinapakita na nagbibigay ng kapanglawan ng Panginoon. Pero sabi naman dito, magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kanyang kaawaan, sapagkat siya'y hindi kusang dumadalamhati. Ang Panginoon hindi naman talaga dumadalamhati. O nagpapapanglaw man sa mga anak ng tao. Yan ang isang garansya. Hindi siya talaga nagpapapanglaw. Merong pinahihintulutan niya
yung mga bagay na yun. Bakit? Bakit kaya pinahintulutan? Na binanggit dito sa isang talata sa Ecclesiastes. Talata lang po Sabi ganon, sa chapter 7, verse 3. Kapanglawan ay maigi kaysa sa pagtawa. Minsan pala, yung kapanglawan, kalungkutan ng isang tao, mas maigi pa pala sa pagtawa. Bakit kaya? Sapagkat sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. May ganun pala na sumasaya ang puso. Kapag may kapanglawan, may mga kapighatian. Kasi binanggit, kung bakit ganon, binanggit dito para matuto yung isang Kristiyano Sabi rito sa sa Roma chapter 5. Kung bakit Sa 3 ako sa 3. At hindi lamang gayon kundi naman nangagalak tayo sa ating kapighatian. O kita mo, libay kapanglawang, kabalisahan, kabagabagan. Ang sabi rito, hindi lamang gayon kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Na nalalaman ang kapigatian ay gumagawa ng katiyagaan. Natututo tayong magtiyaga kapag mayroong kapigatian, di ba? Nagtsatsaga tayo Kasi nga ang katiyagaan nagpapatunay na may pag-asa tayo. Yung pagtsatsaga, yung pagtitiis na yun No? Natututo tayo. Kasi sa isang hindi natututo ng ganito, yung mga hindi nakakaranas. Halimbawa, yung mga laki sa layaw. Kapag yung ganyan, pag dumanas sa kapigatian, baksak agad yun. Tayo hindi Kaya minsan, dumarating mga bagay para matutunan natin. Kaya pala minsan, sasabi ganun, nagagalak doon sa mga kapigatian. Yung pala ganun. Dahil may pag-asa tayo. No? Ganun ang ipinapakita ng ating ng ating pag-aaral. Kasi nga yung sinasabing matuto tayo sa aral. Alam mo, isang aral diyan, tingnan natin Kukuha tayo ng aral ni Kristo. Huwag kang mangangalunya. 'Di ba? Halimbawa, may nakita ko sinapanood kaya nabanggit ko lang Isang lalaki, 2 pinakasalan Sabay pa Sabay. Sabi ko, paano yung utos ni Kristong ganon? Kasi yung mabigat, magpapagal ka talaga. Bakit? 2 asawa mo, bibili kang 2 bahay, tig-isa. Ang bigat na yun. 2, kahit na anong bili mo sa isa, bibili mo rin. Di na baka bigat, pero kung susunod ka lang isa lang, hindi mabigat. Isang simple lang yun. Kung 3 pa, 3 bahay din yun? Di ba? 3 frigidaire, 3 kotse, kung ano pa, ang bigat. Sa isang simple lang, kung isa lang, di smooth siya, di ba? Mga ilang, lang yun kung susunod tayo, lahat doon sa aral ni Kristo. Minsan kasi, ang kalaban natin, minsan yung binabagit sinakakalado sa Epeso. Yung kalaban natin, minsan hindi lang sa pamunuan kundi mga espiritu din di ba? Minsan pag nakakanti tayo, kasi minsan may tinatawag na psychological feelings Yung nararamdaman mo. Nararamdaman mo, akala mo lagi ka may sakit pero wala ka naman sakit. No, kaya hindi ka gumagaling-galing. Laging iniisip mo, may sakit ka. Pero sabi ng mga doktor, wala naman. Wala kang sakit. Pinapatutunayan na wala kang sakit. Ganun yung mga minsan nangyayari ng psychological feelings na nararamdaman mo. Nawawala yung pagtitiwala natin sa Diyos. No? At pinatutunayan din ng sensya, yung mga ganyang pangyayari sa isang tao na nagkakaroon ng mga kapigatian, nagpapalakas siya ng immune system niya. Ayon sa pag-aaral ng mga doktor. Kasi natututo kang labanan yung problema, lalo't kung hindi mo ito tinatakasan.
no, nagiging matibay ka. No? Hindi ba napapagod? Na hindi ka sumusuko, ibig sabihin. Dahil meron kang nakitang pag-asa eh. Meron kang ang Diyos eh. Kaya yung paanyaya ng ating Panginoon na mag-aral kayo sa akin. Pasinin niyo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo ang ating Panginoon talaga eh. No? Hindi siya hindi kanya ang tawag doon yung may tinataboy. Hindi ka tinataboy basta bigay ng Ama. Hindi kanya itinataboy eh. No, ganyan yung ating Panginoon na makita natin sa ating pag-aaral na meron tayong isang mas makapangyarihan sa lahat. Na meron tayong Diyos. Na may pag-asa, hindi tayo yung walang pag-asa. Na karamihan sa mga walang Diyos, yun, doon sila. Talagang pati isip nawawala. Nababaliw sila. Diyan sa mga kapigati ang kanilang nararanasan. Sa atin, hindi ganoon. Sabi doon sa ilang talata, no? Sa dapat yung mindset natin, alam natin eh. Yung sinasabi kanina na sa sanlibutan ito, mayroong kapigatian. Sigurado yun, may mga kapigat. Kasi binanggit eh. Doon lang malalaman mo may kapigatian talaga. Na kinakailangan lampasan natin yung kung paanong sinabi. Magandang talata yun eh. 1633, no? Okay. Ang mga bagay nito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigatian. Ngunit laksan ninyo ang loob. Akin dinaig ang sanlibutan. Lalong-lalo na nung panahon ng ating mga apostol. No, basahin natin kung anong kapigatian nila at bakit nila ito tinanggap. Kasi nga, pinaliwanag ng ating Panginoon eh. Sabi nga noon sa 16, ang mga bagay na ito ay aking sinalita sa inyo upang kayo'y huwag makatisod. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Di ba na nangyari sa kanila yun? Pinalaya sila. Na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog sila ng paglilingkod sa Diyos. Ganun nangyari. Kita mo yung, tignan mo, yung kanya lang naranasan. Ano? Kita mo? Kung ang isang, napakabit ito, no? Inaakala nila na sila'y naghahandog sa Diyos, ng paglilingkod sa Diyos. Yung pagpatay sa kanila. Diba, kita mo, mas mabigat yung nangyari sa kanila. At walang apostol, nakatulad na makita natin, mga mangangaral, sa kasalukuyan, may mga magagandang mga bahay, mga kotse, maraming mga ari-arian, may aeroplano, may yate pa. Hindi ka na mga apostol eh. Walang ganong apostol na nakilala ko. Sino bang ganong may apostol na mayroong pag-aaring mayaman? Na namatay. Lahat sila may hirap, di ba? Kaya magkaiba eh. Magkaiba eh. Ang sabi sa chapter 4, ay kalawang Korinto, basa lang po. Pero makita mo, hindi sila nabalisa. Yung mga apostol na ito. Ganon kabigat. Hindi naman tayo nakaranas ng ganon dito. Nagsasalita ka ng nangangaral ka, pinag-uusik ka. Hinahunting ka, papatayin ka, babatuhin ka. Di ba hindi ganon? Kaya kung anong bigat ng pasan ng ginawa ng mga apostol, hindi sila natinag. Bagkus lalong lumaganap pa nga yung salita ng Panginoon eh. No, kahit ganon ang kanilang naranasan. Ang sabi ganon sa chapter 4 ng Unang Korinto, sa kabila ay nagigipit kami.
Eh, yung iba, nagigipit ba ngayon? Hindi. Hayahay nga eh. Pero sabi niya, gayon may hindi naghihinagpis. Nangatitilihan, gayon may hindi nawawala ng pag-asa. Ayan ang mga apostol yun eh. Bagamat gano'n yung mga pangyayari, hindi sila nawawala ng pag-asa. Hindi sila nawawalan ng pag-asa, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Laging saan ay tinataglay ang kamatayan ni Kristo. Ganon yung mga apostol. Pero hindi sila naghihimagod. Sabi ganon, basa na, patalo na ako. Sabi ganon, sapagkat ang lahat ng mga bagay, sa 15, ay dahil sa inyo. Ganon yung pagtupad ng isang tungkulin, no? Na kahit may kabalisahan, may kabagabagan, tuloy pa rin eh. Hindi sila napagod eh. Hindi sila napagod sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Dahil sa inyo upang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami, ay siyang nagpasagana sa pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga hindi kami naghihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Ibig sabihin, pagpahina, gurang na, tumatanda na. Tingnan ba sa MC? Kuya ng Panginoon. Yung pakikinig mga kapatid, tayo po'y dadako sa pagtatanungan, paglilinaw. Yung mga po'y nais magtanong, taas lang po ang kamay. Bidris ako. Wala po mga kapatid. Babalik ko na sa ating kasin natin. At balik ko na yung oras sa ating kapatid. Isang kapayapaan ang ipinakita ng ating Panginoon, Yesu Kristo. Kung kaya nagtagumpay yung mga apostol sa kabila ng pag-uusig sa kanila. Sa kabila ng maraming kahapisan na nangyari sa mga apostol, hindi natin yung kanilang pananampalataya. Tanda natin, bagamat hindi natin maikumpara yung kanilang pananampalataya sa ating pananampalataya ngayon, o sa kanilang mga naranasan, sa ating naranasan. No, ipinakita na napakabigat ng mga naranasan ng mga apostol, ng mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Hindi katulad ngayon, sinasabi natin maginhawa nga sila hayahay sila, katulad binanggit ng ating kapatid kanina. Bata pa lang, may mga workers na sila Ayun, pinapakita controversial ngayon yun sabi nga, kung walang usok, walang sunog, paano ba yun? Mo usok. Ano ba? Meron. May ganun Ito yung dala-dala na sinasabi ng ating Panginoon. Sa 27, 14:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang iyong puso ni matakot man. Yan isang bilin na ibinigay ng ating Panginoong Hesus sa mga apostol. Yung kapayapaang ito. Kaya kahit anong mangyari, naroon yung kanilang pagtsatsaga, pagsisikap na magampan ang kanilang katungkulan kahit na sila'y maghirap. At nakita natin kung paano namatay yung mga apostol. Yung isa, pinugutan ng ulo, si Santiago. Kita ang bigat nun. Kaya minsan, binabagit sa ating pag-aaral, hindi ko na naalala yung, hindi pa kayo nagbububo ng dugo. Yung ganun sa atin Yung parang sinasabi, hindi pa nga kayo
natiting lang kayo sa mga Kristiyano nung araw. Tapos kayong balisan-balisa na kayo. Sinasabi gano'n. Merong uurong na wala ba tayong Diyos? Puro reklamong mga Kristiyano Reklamo ng reklamo Para bang ang Diyos walang nagawang kabutihan sa kanila. Puro na lang masama. No, ang sabi sa Kawikaan, ganito, Kawikaan 15:15. Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama. O, kita mo? Di ba yun ang nadarama ng nagdadalamhati? Lahat ng araw masama sa kanya. Pero ang Kristiyano, sabi rito, ngunit siya may masayang puso, ay may laging kapistahan. Kapag meron kang Diyos sa iyong, masabi natin na ang kapigatian na nangyari. Halimbawa, kay Job. Di ba, binanggit niya sa kanyang kapigatian, sa kanyang naramdaman Sana hindi na ako pinanganak. Di ba gano'n? Si Jeremias, ganun din Sana sa bata pala ako ng aking ina. Sana namatay na ako. Pero hindi nangahulugan na sumuko sila. Hindi. Minsan lang yun sa isang tao. Minsan lang talaga Pag nagdaramdam ka, pag may namatay, minsan lang yun. Pero pagkatapos nun, kasi nga may Diyos ka matatapos ang lahat. No? Na may panibagong bukas may pag-asa Sa buhay Kristiyano, hindi naman lahat puro kapigatian Di ba? Hindi naman puro pagtitiis. May ginhawa rin binibigay yung ating Panginoon. Alin yung kaginhawaan? Alin yung kapayapaan na binibigay sa atin? Yung mga salita niya, nakakapagpagalak sa ating puso. Sa buong kalamnan natin Ito nga lang pag-aaral natin, ito nakakagalak talaga Mapangahawakan mo siya. Itong salitang ito. Na ikaw ay kanyang pagpapahingay. Yung napakalaga sa buhay ng tao yung kapayapaan na hindi lahat meron ito. Yun nga lang, makakabit mo ito sa pagsunod sa kautusan ni Kristo. Di ba? Sa pagsunod. Pag sumala ka doon, kadalamhatian nyo. Pag sala ka, iiyak ka talaga. Pag sumala ka, ganun din sa buhay rito sa libutan Pag nagkamali ka, may kaparusahan. Lalo na sa Panginoon, mas mabigat. No? Hindi na pinag-uusapan dito yung physical o sa libutang ito, spiritual na. Yung kaluluwa na pinag-uusapan dito. Panghawakan yung may kapatawaran siyang taglay siya, may awa siya. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy yung ating paglilingkod. Na yung pagkabalisa, tandaan natin, hindi yan makakaragdag ng buhay natin. Kundi magbabawas pa sa atin yun. Yung kabalisaang yan. Ilagak natin, yung sinasabi, lahat ng pasan, ilagak natin sa Panginoon. Siya magpapasa niya. Ang Panginoon. Kasi nung may oras pa, nung panahon ni Jeremias, meron isang propeta rin si Hananias na sinasabing sumuko kayo o magpaalipin sa Babylonia itong mga natitira. Sabi, hindi, wag. Ipinakita sa Israel yung isang pamatok na kahoy, binali niya. Tutulungan tayo ng Panginoon. Sabi ganon, buhay ang Diyos natin. Pero ang sinasabi ni Jeremias, kayo, huwag kayong lumaban. Kundi, ibig sabihin, magpabihag sila. Hindi naniwala yung iba. Kaya, ang ipinalit ni Jeremias, bakal na. Paano mo? Bakal, lalo na pahirap. Kasi nga hindi sa pagsunod sa Diyos, ang pagsuway. Tanda natin, ang sabi sa Hebreo, konti na lang po. Hindi ko makita yung oras.
4:17 ng Hebreo, at 3:17. At sino ang kinagalitan niyang 40 taon? Hindi ba yaong nagkasala? Na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang. At sa kanino sinumpa niyang hindi makakapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway. At nakita natin na sila hindi nangapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ito yung para lang ipakita na ang Israel, kahit pinatnubayan ng Panginoon, hindi pa rin nakapasok doon sa kapahingahan dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kaya naroon yung kanilang pagsuway. Ay ganun din sa atin. Kapag sumuway tayo, hindi rin tayo makakating sa kapahingang yung sinasabing meron pang isang natitirang kapahinga. Yung kapahinga na ating mga paggawa sa piling ng Diyos. Sana lahat magtagumpay tayo dito sa mabuting balitang ito na paanyaya sa atin. Na kapag meron tayong pagkabalisa, merong tayong mapupuntahan sa ating Panginoong Jesucristo. Siya yung ating kapahingahan, kapayapaan. Kaya nga tayo, meron pa bang nababalisa sa atin? Meron pa bang nadidepress sa atin? Parang hindi nga eh. Sa isang Kristyano parang hindi akma. Sa isang Kristyano yung magkakaroon ng depression at pagkabalisa. Kumisan, pinaintulutan ng Panginoon para magkaroon tayo ng pagtsatsaga at mailaban natin yung ating pananampalataya sa lahat ng mga dumarating sa atin. Ilan po, magandang gabi, puri ng Panginoon.